masaya, masaya. Masaya, masaya. Sige, Jan, anong ko sa'yo, kung halimbawa, di ka sa basketball na punta, ano pa yung ibang, natin pangarap mo? Ano ba yung gusto mong pang ginagawa? Siguro, ito kasi yung pangalawang pangarap ko, kundi Pangalawa? yung siguro mag-take ako ng pagpupulis. Talaga? Gusto ko talaga hindi talaga yung unang pangarap ko kasi yung basketball, hindi ko naman alam dadating din sa ko eh. Talaga yun yung pangarap ko maging pulis. Maging pulis? Bakit meron ba sa kamag-anak mo na pulis din? Wala eh. Wala lang gusto. Wala naman. Hindi ko alam kung meron ba. Pero gusto ko lang talaga maging pulis. Hello po mga ka-viral and welcome back to this YouTube channel. Latest update na naman tayo. Usap-usapan sa ngayon ang di umano'y relasyon ng controversial na basketball player na kamakailan lang ay sinuspindi at kinuna ng lisensya ng sports committee dahil sa pagkasangkot sa ilang beses na insidente at gulo sa loob ng basketball court at kamakailan lang na insidente ng tangkang pamamaril sa kalye na si Jan Amores at ang vice-presidente ng bansa na si VP Sara Duterte. Una nang napabalita na nagpadala di umano ng sulat ang Vice President kay Jan Amores pagkatapos na ito'y masangkot sa gulo. At noong nagdaang araw ay nagpunta itong basketball player na si Amores kay Boss Toyo upang ibenta ang suot nitong jersey nung ito'y nanuntok sa loob ng court at ang sulat na pinadala pa sa kanya ng pangalawang pangulo. At nagkasundo nga sa presyo itong si Amores at Boss Toyo para sa jersey at sulat. Samantala itong vlogger na sobrang malaswa magsalita at isa sa mga haters ng mga Duterte na pinangalanan na si Romel Orcolia ay tahasang minura at pinagbibentangan nang kung ano-ano si Vice President Sara Duterte. Sobrang paninira ang kanyang sinasabi sa kanyang mga live. Saad niya ay binilhan di umano ni VP Sara itong si Amores ng isang gasolinahan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dagdag pa niya ay tinawag niyang kung ano-ano. Si VP Sara, mabibigat na maaligasyon ang kanyang sinasabi sa kanyang live na hindi magandang pakinggan. Kinwestiyon niya kung saan umano dinala ni VP Sara ang mahigit 100 milyon sa loob lamang ng 11 days. Narito ang mabibigat na maaligasyon ni Orcolia hinggil kay VP Sara Duterte. Ano man ang opinyon niya ay hindi ibig sabihin na ganun din ang opinyon ng may-ari ng channel na ito. Naalala niyo pa ba ang bayan ang isiniwalat ni alias Rene? Na itong si Sara Duterte ay bit yung bag na may lamang baril galing kay Kibulok. Naalala niyo tang bayan yan? Di ba? Naalala niyo tang bayan ang isiniwalat ni alias Rene sa Senado? Na itong mag-amang Duterte ay dala-dala yung bag na may lamang baril na galing kay Kibulok. Si Kibulok ang supplier ng baril sa mga Duterte. Ngayon tang bayan, kinabukasan ba yun o ilang araw, sumagot itong si Sara Butangira. Sumagot itong si Sara Impacta. Sara na walang H, sinungaling. Sarang sinungaling. Sara na walang H, sinungaling. Sumagot siya. Ang sabi niya, hindi raw katakataka kung marami pa raw lalantad na magdidiin laban sa kanya. Di ba? Naalala ito ba yan? Di ba ganyan ang paliwanag niya? Kasi marami daw, bilang vice presidente raw, marami daw kasi naghahangad na magiging presidente. Kaya marami daw maninira laban sa kanya. Hindi raw katakataka yan. Naalala niyo itong bayan? Di ba yan ang sagot niya? Hindi niya sinagot kung tutubang nagbit-bit sila ng bag na may lamang baril galing kay Kibulok. Hindi niya sinagot yon. Ang sagot ay iba. Di ba? Nakita niyo na tang bayan ng linyahan, iba ang sagot niya. Marami daw, hindi raw nakapagtataka at marami pa raw lalantad para ebidensya kasi marami daw nangangarap na maging presidente. Kasama naman sa isa rin siyang nangarap ni Batang Bayan. Kaya nga pilit nila si Marcos Jr., di ba? Kasi nangarap din si Sara maging presidente. Si Sarang Butangira, si Sarang Ulol, si Sarang Manyak. Oh, nakita niyo na tang bayan. Ngayon tang bayan, ito, lumabas ngayon.
Lumabas ngayon taong bayan na si Sara Duterte ay mayroong kabit na isang basketballista, matangkad, guwapo, at maganda pangangatawan. Kung sa madaling sabi, Mr. Suabe. Mayroon pala si Sara Duterte may na isang Mr. Suabe na basketballista. Mr. Suabeng basketballista. Oh. At binigyan niya ng gasolina stasyon. Hindi biro tong bayan, hindi biro magtayo ng gasolina stasyon. Milyon ang gagasolin dyan, milyon. Oh. Ha? Hindi may paliwanag ni Sara kung saan niya nilustay, kung saan niya dinala ang 125 million sa loob ng 11 days. Yun. Doon pala, pinapatayo pala sa gasolinahan sa lalaki niya. Sa kanyang Mr. Suabe na basketballista. Ngayon tong bayan, ang paliwanag naman ni Sara, yan alam nyo na. Vice Presidente kasi ko, kaya hindi na nagkapagtataka dyan kung maraming maninira sa akin. Ganyan na sabihin yan. Pero kahit anong sabihin ni Sara na walang sinungaling, lantan na tong bayan yan. Hindi ako magsisalita dito tong bayan kung hindi totoo. Dahil ayoko mag-fake news, mag-disinformation dito sa vlog ko. Dahil nasa katotohanan ako, pinaglaban ko ang katotohanan ng taong bayan. Kaya ngayon, Sara Duterte, sagutin mo. Ha? Binigyan mo ba ng gasolinahan ang isang Mr. Suabeng basketballista? Ha? Manya ka pala, no? Napakababae mong tao, bastarda. Bakit Sara Duterte? Nakukulangan ka ba sa asawa mo at naghanap ka ng ibang lalaki? Ha? Nakakahiya ka? Government official ka? Government official ka? Tapos di ka nahiya? Nang lalaki ka? Nangangabit ka? Bakit? Bakit? Maliit ba yung tambutso ng asawa mo? Ha? Naliitan ka ba sa tambutso ng asawa mo? Kaya naghahanap ka ng malaking tambutso? Ano, Sara Duterte? Naghahanap ka ng malaking tambutso? Yung magaling yung magaling bumuga, di ba? Naghahanap ka ng malaking tambutso na magaling bumuga. Kaya ngayon, bukang-buka ka, bukang-buka. Sara Duterte, bukang-buka. Kaya nakapagbigay ka ng gasolina stasyon dahil bukang-buka pala siya, bukang-buka. Binugahan ng malaking tambutso. Binugahan pala si Sara Duterte ng malaking tambutso, kaya bukang-buka. Kaya nagbigay agad, nagregalo ng gasolina stasyon. Wow! Saan mo kinuha, Sara Duterte? Yung pangregalo mong gasolina stasyon dahil nabugahan ka ng malaking tambutso. Oh. Eh? Bukang-buka. Bukang-buka si Sara. Bukang-buka. Noong nabugahan ng malaking tambutso. Kaya nakapagbigay siya ng gasolina stasyon sa lalaki. Wow! Hayop ka. Pagbabae mong tao. Hayop. Napababae mong tao, hayop. Walang hiya. Hayop talaga. Walang hiya na sinungaling pa. Walang hiya na sinungaling pa. Nabugahan ng malaking tambutso. Kaya bukang-buka. Atin si Vice President Leni Robredo at itong si Sara na walang H. Duterte. Pagkumparahin natin sila taong bayan kung sino ang pinaka-the best na Vice Presidente. Ha? O, unahin natin si Sara. Unahin natin si Sara. Si Sara na walang H. Si Sara na walang H na butangira, impacta, buba. Yes, buba. Oh. Pagkumparahin natin kung sino ang pinaka-the best Vice President of the Republic of the Philippines. Pagkumparahin natin sila. Unahin natin si Sara. Oh. Anong nagawa ni Sara bilang Vice Presidente sa Pilipinas? Anong nagawa niya? Nganga, kain bubog. Oh, ngayon Defense Secretary siya. Anong ginawa niya sa Defense Secretary? Wala. Nganga, kain bubog. Kasi nga boba. Yan. Taong bayan si Sara ay boba. May saltik ang utak, may sayad ang utak, praning, baliw, buang. Yan. Ganyan.
Yan si Sara Duterte naman yan. Baliw, buang, may saltik ang otak, buba. Ganyan. Ganyan si Sara na walang H, buba. Ganyan si Sara na walang H, sekretary ng DepEd, buba. Vice Presidente, buba. O, tingnan mo, di ba? Na-involve sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Hayop. Tingnan mo? Tingnan nyo? Ang 125 million hanggang ngayon hindi pa rin niya pinaliwanag sa taong bayan kung saan niya nilustay. Sa loob ng 11 days hanggang ngayon taong bayan hindi pa rin niya pinapaliwanag yan. Oh, ganyan ang tatak ni Sara Duterte na walang H. Ganyan taong bayan, ganyan ang tatak ni Sara Duterte na walang H. Boba! Magnanakaw sa pera ng bayan, may saltik ang utak, may saya ng utak, baliw, buang, lahat ng ano nandyan sa kanya na. Yan. Ganyan si Sara na walang H. Oh, di ba? Oh, dito naman tayo kay Vice President Leni Robredo. Nakita niyo naman si Vice President Leni Robredo, napakatalinong tao. Hindi magnanakaw. Oh, maraming nagawa. Lalong-lalo na nung naging Vice President sa Republic of the Philippines, ang dami nang nagawa niya. Oh. Di ba? Kung si Vice President Leni Robredo lang ang naging pangulo natin ngayon, ang ganda na sana ng Pilipinas. Oh. Totoo ang sinasabi ko. Kung si Vice President Leni Robredo lang sana ang naging presidente ngayon, napakaganda na sana ang Pilipinas. Napakaganda na sana ang Pilipinas. Ba't ko naman nasabi? Maganda na sana ang Pilipinas kung si Vice President Leni Robredo ang naging Pangulo. Mapagkatiwalaan kasi. Mapagkatiwalaan si Vice President Leni Robredo, mapagkatiwalaan. Hindi magnanakaw si Vice President Leni Robredo, hindi magnanakaw. Mapagkatiwalaan. Yan. Kapag ang isang tao mapagkatiwalaan, oh, di ba? Yan. Kailangan kasi ang mamumuno sa bansa natin yung mapagkatiwalaang tao. Ikaw ba, may negosyo ka, kukuha ka ba ng tao na hindi mapagkatiwalaan? Oh, yun lang for example ko. May negosyo ka, kukuha ka ba ng tao na hindi mapagkatiwalaan? Siyempre, hindi. Oh. Ganyan ang tatak ni Vice President Leni Robredo. Mapagkatiwalaan si Vice President Leni Robredo. Nakita nyo naman. Diba, nakita nyo, ang dami siyang project kahit ngayon, kahit wala na sa government. Ang dami niyang nagawa ngayon. Oh. Kaya yan ang sinasabi ko taong bayan. Kung si Vice President Leni Robredo sana ang naging Pangulo ngayon, napakaganda na ang Pilipinas. Kung siya lang ang naging Pangulo ng bansa natin ngayon sa Pilipinas, si Vice President Leni Robredo, napakaganda ng Pilipinas sana ngayon. Dahil mapagkatiwalaan si Vice President Leni Robredo, yun ang maganda. Mapagkatiwalaan. Hindi magnanakaw si Vice President, hindi magnanakaw, mapagkatiwalaan. Yan, pero si Sara, hayop, butangira, magnanakaw, hayop. No? Impakta, buba. Napaka-buba mo, Sara. No? Nakita nyo na? Buba si Sara Duterte, buba. Magnanakaw, hayop. Sa kanya, kay Juan Ponce Enrile, dangerous precedent yan. Ibig sabihin, hindi maganda yan. Kung mangyayari dyan, sino mang presidente ay pwedeng ma-hostage ng Iglesia ni Cristo. Oh? Kasi kapag ang Iglesia ni Cristo may hindi sang-ayon sa desisyon ng presidente, mananawagan lang siya ng ganung rally. Dahil naman ang mga miyembro niya ay sunod-sunuran sa kanya, kahit nga sa pagboto, walang kalayaan ng mga miyembro, ay lalo pa sa pag-rally-rally na ganyan. Dahil walang kalayaan ng mga miyembro, yan, nagrarally sila ng ganyan, kaya nilang mag-mobilize ng ganyan karami. So, pag ganyan, ginagamit yan ng INC, yung mga ganyang rally-rally na yan, mapipilitan ang presidente, hindi na magkakaroon ng tamang desisyon ng presidente. Kasi, mahuhostage na siya ng INC. Dangerous precedent yan. Ayon kay
Juan Ponce Enrile. Hindi tama yan. Kung relihiyon, relihiyon. Hindi niya dapat ini-impluwensya ang presidente o ang kamara. Hindi tama. Kasi sabi ni Juan Ponce Enrile, dangerous. Ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, we will incur a very detrimental precedent. Ibig sabihin, mapaminsala. Hindi maganda sa demokrasya yan kasi presidente magiging hostage. Magiging hostage. Kumbaga, sa ganyan lang na sitwasyon, mababago na ang desisyon ng presidente. Sa ganyan na sitwasyon, mababago na ang desisyon ng kamara. Ay hindi maganda yan sa takbo ng demokrasya. Kaya tama yung punto ni Juan Ponce Enrile. Ang relihiyon ay relihiyon. Ang politika ay politika. Ang dapat na ginawa nga doon ng INC, okay, kumpara ka nga sa kapayapaan. Kumpara ka sa kapayapaan, dapat ang ginawa mo, kami sa INC, nire-respeto namin yung impeachment. Ang hiling lang namin, wag po tayong magkagulo. Sana hayaan nating gumulong ang impeachment. Pero, wag tayong magbantaan. Kasi nakikita naman natin, binabantaan na ni Sara Duterte ang presidente. Wag tayong magbantaan. Wag din tayong manawagan ng mga people power. Kasi makakagulo yan sa bayan. Hayaang gumulong yung impeachment na yan. Bigyan ng due process ang vice presidente. Igalang ang kanyang karapatan. Mga ganun dapat. Mga ganun dapat. Kaya itong punto ni Enrile, nakalagay sa konstitusyon yan, yung impeachment. Nakalagay yan. Hindi yan illegal. Hindi yan bawal. Ang kailangan dito, ang impeachment, gulungin. Kung wala namang basihan at wala namang grounds, hindi naman susulong yan, pero wag pigilan ng isang sekta ng relihiyon kung isang proseso na nakalagay sa konstitusyon. Sabi pa ni Chief Presidential Legal Counsel Enrile, sabi niya, hindi naman makukulong ang tatanggalin sa impeachment. Ang matatanggal sa impeachment, matatanggal lang siya sa pwesto, pero hindi naman siya makukulong. Saka naman yan, proseso yan. Hindi naman yan illegal. Ang kailangan yan, irespeto ang proseso. Yan, Kaya ang sinasabi lang ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, as a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent. We will incur a very detrimental precedent. Hindi maganda sa takbo ng demokrasya. Kasi mahuhustage, mahahawakan sa liig ang presidente, mahahawakan sa liig ang kamara dahil lang sa ganyang pagpapakita ng pwersa ng isang rally. Hindi tama yan. Paano kung gawin naman yan ng Romano-Katoliko? Paano kung gawin naman yan ng Romano-Katoliko? Mas malaki yan. Kundi ang kamara ngayon at ang presidente, hostage na ng mga rally, ng mga relihiyon na yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Ini-explain ko lang yung sinabi ni Juan Ponce Enrile. Pero ako sa tingin ko may punto, May punto. May punto itong si Juan Ponce Enrile. Sa pagkakataong ito, medyo tumama. Sa maraming pagkakataon, nagkukomentaryo ako dyan kay Juan Ponce Enrile. Pero mukhang yung wisdom niya. Yung wisdom niya dahil matanda na nga siya. Magwa 101 na yata yan. Magwa 101 na. Pero yung wisdom ng sinabi niya, maganda. Dangerous. Detrimental. Detrimental. Ibig sabihin hindi maganda. Yan mga kabunyog, mga kababayan? Ito? Parang, kasi kung peace rally lang yon, okay lang. Kung peace rally. Pero dapat kung peace rally, ang sinasabi dapat doon, kung peace rally yon, dapat, ang panawagan doon, hayaang gumulong ang impeachment. Hayaang gumulong. Pero irespeto ang lahat. Irespeto ang proseso. Ibig sabihin, wag bibigyan dapat ng pagkakataon si Sara Duterte. Kumuha siya ng abogado, kumuha siya ng mga niya. Walang mananawagan ng mga kaguluhan. Wala ring magbabanta na papatayin si ganito o ganyan.
para manatiling tahimik. Ibig sabihin, gugulong yung impeachment ng mapayapa. Yun ang tamang ano. Yun ang tamang peace rally. Yan ang tamang peace rally. Kaya ano yun, kahit sinasabi pa nilang walang pinapanigan yung rally na yon, mayroon yun. Yung pinipigilan na yon ay ang impeachment ni Sara. Impeachment ni Sara. Yun ang pinipigilan nun. Yun ang sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Bakit mo pipigilan ang impeachment? Nakalagay yan sa konstitusyon. Bakit mo pipigilan? Pag inalis mo yung impeachment, ano pa yung proseso para mapanagot mo ang mga posibleng may tiwaling nagawa sa bayan? Kasi malalaking grupo yan, siyempre. Yung kasing January 18, bunyog lang yun. Bunyog. Yung January 18, nakita nyo ako doon sa EDSA People Power Monument, bunyog lang yon. At saka mga pro-Marcos vloggers. Ay ang mga vloggers naman, wala namang organized groups yan. Kumbaga, ang vloggers naman, supporters at followers lang yan. Kaya yung mga nakasama ko noong rally ng January 18, mga vloggers lang yon na pro-BBM. Kasi yung mga organized group ng pro-BBM, hindi naman sumama noong January 18, wala. Yung mga organized groups ng pro-BBM, hindi naman sumama noong January 18 natin. Ang sumama lang sa atin doon, yung mga vloggers. Ay ang mga vloggers naman ng BBM, pro-BBM, wala naman yung organized groups. Hindi yan tulad ng Bunyog na ako, vlogger ako, at the same time, mayroon akong grupo. Kumbaga, organized ang aking mga supporters bilang Bunyog. Ay yung mga vloggers ng pro-BBM, wala namang ano yun eh. Kaya, yung rally natin noong January 18, mga 1,500 lang yon. Mga 1,500. Pero, ganun pa man, proud na ako doon sa rally natin noong January 18. Kasi ang hirap mag-mobilize ng ganun na tao. 1,500 ka tao na wala namang pera. Kanya-kanya na lang napuntahan doon sa rally. Yun yung rally noong January 18, nung pinangnawagan ng Bunyog. Pero itong rally ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, iba ito. Kasi itong rally ngayon, kasama na dito ang mga nagsama-sama na dito yung Magdalo, tapos yung mamamayang liberal, bayan. Yang kasing mga grupo na yan, yung mamamayang liberal at bayan, ayaw nila na makasama ang mga pro-BBMs. Kaya kahit yung rally natin ng January 18, bakit wala sila doon? Ay kay Sara sila, pro-impeachment sila, pero ayaw nilang kasama ang mga pro-Marcos. Yung Bunyog lang naman sa Magdalo, ang bukas na makasama ang mga pro-Marcos. Basta pinagsamahan, impeach Sara. Pagdating na kasi dito sa mga akbayan at saka mamamayang liberal, hindi sasama yan kung kasama yung mga pro-Marcos. Kaya ngayon, ang nandyan ngayon sa rally sa EDSA SRAI, ay sa People Power Monument, yung Magdalo ni Trillanes, yung mamamayang liberal at saka akbayan. Ang Bunyog nandyan din. Nandyan din ang Bunyog ngayon. Pero siyempre, kunti lang naman ang pwersa namin na kasama dyan kasi yung pwersa ng Bunyog nag-rally na nung January 18. Pero kasama rin ang Bunyog dyan ngayon. Nandyan sila Colex. Nandyan sila Colex. Itong picture na ito na pinapakita ko sa inyo, rally ito 8:30 AM. 8:30 AM. Wala pa akong latest ngayon na 10:30. Hinihintay ko sila Colex Suliman, yung mga Bunyog na nandoon, na magkuha ng video ng latest. Latest. Kasi kanina mga kabunyog, itong mga pictures na pinapakita ko sa inyo kay Action Man ito. Pero nag-live kanina si Action Man, mga 8 o'clock, 8:30. Nandun na si Action Man. Kaya natutuwa tayo mga kabunyog, mga kababayan, ito. Ngayon, yung mamayang hapon sa EDSA Shrine, yung kila Eli Rio, saka kay Shelo Magno, saka Padre Robert Reyes, medyo na yun, nabawasan yon. Kasi itong grupong ito, dati kasamahan nila ito doon. Itong mga grupong ito na nandyan ngayon sa EDSA People Power Monument, kasama ito sa nag-organize ng concert at rally mamaya sa EDSA People Power Monument. Kaya lang, dahil nga ayon kay Trillanes, mayroong mga pro-DDS, mga pro-Duterte na napasama dun sa grupo nang nag-o-organize ng EDSA Shrine Rally mamaya, hindi na sila sasama dun.